ba? Ayan o, bunga ng buko. Kain tag buko. Oh, ganda ng kwento ni mo. Tapos, di ay. Oo, si Irma naman eh. Ewan ko kay Irma. Hindi pala niya na-open ang video. Oo, sige na ma. Takbo ka na. Malapit na kami sa church. Oh, I-slow motion mo yan ha. Ayan o. Dito na kami. Malapit na kami sa church. ipakita mo yung church natin dito. Tagilid man yung akong pagkamera. Ayan, umpisa na nga eh. Late na kami. Ayan, sinakyan kami ng sundo. Ito yung church namin. Ang dami mga halaman. Ayan, dumating na si Irma. Ayan, church natin. Ayan. So, madaling sabi ako, inagtatas talaga ng tinapos ko yung 28 yung nabintang direct. Nung pagdating na sa baptism mga kapatid, sabi ko, gusto ko na magpabaptize. Sabi nila, kailangan mo pang tapusin. So, wala pa namang schedule, kaya yun, tinapos ko yung yung 28 fundamental beliefs. Pero ngayon, hindi ko na masyado na yung 28 fundamental beliefs. Kaya, pag may Bible study, gusto ko sana sama-sama yung ganon. Pero, wala na rin dito sa na trabaho na, so wala, hindi na ako nakakasama-sama sa mga ganun. So, yun, nagpabaptize ako mga kapatid. At doon sa church na aking na member ako, is talagang tinitrain nila yung mga kabataan na magsalita sa harapan. Kumanta man lang, mag-pray, at saka mag-testimony din, katulad nito. So, doon ako na parang nawala yung hiya ko. Sabi nila ng nagbayon sa akin. Ang isang mahiyain is ma-pride daw. Sabi ko ma-pride ba yung magiging isang mahiyain? Napaisip ako. Sabi ko, ma-pride ba ako? Kasi mahiyain ako eh. Kaya na-intriga ako. Sabi ko, sige. Pag inano nila ako, sinabihan na mag-pray ka. So tinanggap ko mga kapatid. So parang napakakaba. Tapos nung nag-testimony ako, hindi ko alam kung paano ko tatapusin yung sinasabi ko. Baka abutan na ilang oras, hindi na matapos. Kaya sabi ko, huwag kayong mag-alala, matatapos din tayo. Kaya mga kapatid. So, ang saya-saya nila doon, no? At saka isang aral din sa akin na natutunan ko doon. Hindi ako sumasama sa mga kabataan. Sumasama man ako, hindi palagi yung bandik-bandik konti. Pero ang sinasamahan ko talaga na pag-usap ako, group is yung mga matatanda. Alam niyo kung bakit? Dahil sa mga matatanda, ang dami kong nalalaman sa kanila, maraming mga turo, mga karanasan nila sa buhay na sinishare nila sa akin. So sabi nila, ikaw ay bata pa sa pananampalataya, kumbaga hindi ka pa masyadong wala ka pang masyadong maraming alam. So sabi nila sa akin, bilang isang mananampalataya, kung gusto mo talaga ang kaligtasan, huwag kang tumingin sa tao. Kasi ang tao, nagkakamali yan. Kahit na sasabihin mong pastor yan o elder yan, meron niyang pagkakamali na makikita mo. Kaya huwag kang tumingin sa tao, tumingin ka sa Panginoon. Kung gusto mo talaga ang kaligtasan, huwag ka talagang tumingin sa paligid. Saka mayroon pa sila sabi mga kapatid na baso daw, isang baso. Yung baso daw na punong-puno ng tubig. Kasi may story yun yung isang babae daw na nakatingin siya sa kanyang paligid. Tinitingnan niya yung tao doon, naka-cellphone. Yung iba nasa labas, yung iba tulog. So sabi niya, parang
parang mali daw. Tapos, ang ano niya, nag-open siya sa pastor. Yun yung ginagandaan mga kapatid. Kapag meron kang mga pangit na, negative na pag-iisip, negative na, magsabi ka talaga sa pastor or sa sinong tao na elder or gano'n, na tungkol sa nararamdaman mo. So, yun yung sinabi niya na, pastor, hindi ako dito. Kasi yung mga tao, nag-cellphone, natulog yung iba nasa labas. Kaya sabi ng pastor sa kanya, ganito yung gawin mo. Maglagay ka ng tubig sa baso, punuin mo yan. Tapos, ikot-ikot ka dito sa church. So, ang ginawa niya, yun yung ginawa niya. Siyempre, sabi ng pastor, huwag mong hayaan na matapon yung tubig. Kaya yung ginawa niya, umikot siya at hindi niya hinayaan na matapon yung tubig. Hanggang sa natapos yung simba. Pagkatapos doon, sabi ng pastor sa kanya, anong nangyari sa pinagawa ko sa'yo? Sabi niya, hindi ko na tapon yung tubig. Anong nakita mo sa paligid? Siya, wala ko napansin kasi nakapokus lang po ako sa tubig baka matapon. So sabi niya, ganun yung dapat yung pananampalataya natin. Huwag tayong titingin sa kung ano man ang mga makakadistract sa ating pananampalataya. So, tumingin tayo sa ating Panginoon, tumingin tayo sa kung anong goal natin sa buhay na gusto nating marating ang langit, gusto natin na makapiling ang ating Panginoon at makita ang ating Panginoon. So, sa umagang ito mga kapatid, siguro yun lang yung ma-share ko dahil ang time natin, anong time natin bali? Kasi may lesson study na tayo. So, yun lang po yung ma-share ko muna ngayong umagang ito mga kapatid. Siguro kung mamayang hapon, kung kayo ay nandito rin, pwede na ako mag-testimony mamayang hapon. At happy Sabbath po sa ating lahat. Amen.